Ito ang inyong lingkod na nagbabalik upang magbigay ng mga balitang walang bias at pawang katotohanan lamang. Ito ang Bayang Pinas. Ang isyong ito ay naging usap-usapan sa buong bansa at iba't ibang social media platforms. Ngunit bago tayong magtungo sa actual na video ay tayo muna ay magbasa ng mga komento, opinyon at hinaing ng ating taong bayan at ng mga netizen. Ako lumaking Uzamis City, currently living here in Davao for 10 years at dating adik sa lugar namin sa Uzamis. Kung kinakailangan ialalay ko ang buhay ko para kay PRD dahil siya lang ang bukod tanging tunay na may malasakit sa bansa natin at mga nasasakupan nito, kaya kung hihilingin ng pagkakataon handa akong magbuwis ng buhay para sa isang Duterte. Ganun ang loyalty ng mga taong mahal ang isang tao o politiko na may malasakit sa taong bayan. Sa inyo kaya meron ganun na tao para sa inyo? Kahit anong gawin ninyo sa PRRD, walang pagbabago at lalong marami ang sumusuporta kay PRRD. Ang mabuti ninyong gawin, tingnan ninyo kung anong kailangan ng bayan. Huwag kayong palagi ninyong habulin ng Duterte, matino ang mga Duterte. Busilak talaga ang puso ni PRRD. Tumahimik ka na, Luistro. Bagyong Christine na sa Batangas, nagtatago ka. Puro kay speaker dahil kay speaker. Kapal ng mukha mo, Luistro. Salute you, Buenaventura. Loyal talaga kay PRRD. PRRD, mahal ng sambayan ng Pilipino at kahit ako naman, mahal ko ang dating Pangulo dahil sa kanyang sincere at dedicated sa kanyang trabaho bilang leader ng ating bansa. Mabuhay ka, Pangulong Duterte, and God bless you. Yes, 100% truly admire our beloved Tatay Digong, and if there is a chance that he will be a president again, we will choose him to be our forever leader of the Republic of the Philippines. The only president that stands for his people. We love you and misses you, Tatay Digong. Well, para nga sa kabuang detalye at impormasyon ay panoorin na lamang ang buong video at salamat na rin sa ating mga solid viewers sa walang sawang pagsuporta. At kung bago naman sa ating channel ay syempre, huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell, piliin na rin ang all upang laging maging updated sa mga balitang bago, totoo at walang bias. Dito sa channel ng Bayan, ang Bayang Pinas. Huwag din pong kakalimutang mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. Muli po mga kaibigan, maraming salamat and God bless. All of them are members of DDS, the Death Squad, and they are identifying you bilang taong dinadaanan ng mga orders ni Mayor Duterte. Ano pong masasabi nyo dito? Ganito po yun, Your Honor. Heinous crime headed by Colonel Makasait. Si Colonel Makasait, SPO4 lang ako. Dati SPO3 pa. SPO3 pa ako. Kung ako mag-order sa kanila, Your Honor, Colonel Makasait, bumidal police officer na Davao City, maniwala sa akin yun? Maniwala sa akin yun si Colonel Makasait? Mr. Chair. Yes, Congressman Akop. Maniniwala sa iyo. No. Kasi ikaw ang palaging kasama ng mayor. Pero hindi Pero ako... naman talaga, di ba? Yes, sir. As driver security, Your Honor. Driver security lang po ako. Pero kung may iutos yung mayor sa iyo, iisipin nung kakausapin mo, galing kay mayor talaga yan. Di ba? Wala mang giutos sa akin na ganyan, Mayor. Iba yung sagot mo kanina. Your Honor. Hindi ko naman sinasabi kung may iniutos sa iyo. Yeah. Pero yung sinabi mo na hindi pwedeng sumunod si Major Makasait sa iyo, susunod yun dahil ikaw ay driver bodyguard ni Mayor. Kalakaran yun, di ba? Maski naman sa serbisyo, ganun eh. Di ba? Pares tayong galing sa serbisyo, kaya alam ko yan. Kaya huwag mong sagutin si Honorable Luis Ron ng ganun. Ang tamang sagot mo, hindi naman ako inutusan ni Mayor. Di ba? Mr. Buenaventura. Yes, Your Honor. Yes, Your Honor. Thank you, Mr. Chair. Mr. Buenaventura, sino po si Superman? Ako! Ako yun! Hindi nyo rin po ba alam? Yun ang call sign ni Mayor. Doon may radyo pa kami, Superman. At least you confirm Yes, Your Honor. that Superman is Mayor Duterte. Yun ang call sign niya sa radio. Yes, and he is... Ikaw, madam, anong call sign mo, ha? Ikaw ba si Darna?
O baka ikaw si si Medusa. Actually Alright. called Superman by DDS. Do you confirm that? I do not know, ma'am. I do not know. Hindi Sa niyo amin po lang yan, alam? ma'am, sa radio. Sa radio, ma'am. Yan ang call sign niya sa radio. Sa amin yun. Everybody in DDS call Mayor Duterte as Superman. Sino pong DDS, ma'am? Mr. Buenaventura, Yes, Your Honor. are you not confirming to the Quadcom the existence of the Davao Death Squad? Narinig ko lang yan, ma'am, dahil ang nagbigay ng pangalan yan is media. Did you watch the Senate investigation where the President appeared? Yes, Your Honor. And did you watch him confirm that there is Davao Death Squad? Siya po, Your Honor. Yes, Siya po ang may sabi. did you watch him confirm? Yes. Napanood niyo po ba yun? Yes. And napanood niyo din po bang sinabi niya na si Senator Bato ay kasama doon sa Davao Death Squad? Narinig ko po, Your Honor. And of course, you've heard already that Las Cañas is also confirming that there is Davao Death Squad. Sa kanya, si Arturo Las Cañas po ang may sabi din sa kanya. Yes, and even Matobato is confirming that there is Davao Death Squad. Matubato. Yes, Your Honor. And even Jose Basilio is confirming that there is Davao Death Squad. Basilio, I do not know Basilio, Your Honor. But of all the names that I have mentioned, I hope you realize that the President himself confirms the existence of the Davao Death Squad, and you are denying the Davao Death Squad. I did not, Your Honor. Narinig ko lang, Your Honor. I am not answerable for Presidente, Your Honor. Yes, but you are with the President since 1988 to 2008, Yes, and Your I am inclined to believe that you know almost all the activities of the President. Tama po ba ako? Hindi lahat. And when the President say that he confirms that there is the Davao Death Squad, then it means that there is really the Davao Death Squad. And if you deny that, then somebody is telling a lie. If the President confirms this already, I do not understand why you keep on denying the Davao Death Squad. Sa akin po, Your Honor, narinig ko lang. So, kung nagsabi ang Presidente, narinig ko sa kanya. Before I end my interpellation, Mr. Chair, may I request the Secretariat to please flash the two pictures of the President with Mr. Buenaventura. Kasama ako dyan, kasama ako dyan sa picture. Can we have the two pictures, Secretariat, please? This is only to bolster the fact that Mr. Buenaventura has been with the President since 1988 up to 2008. And for 20 years that he was working with President Duterte, then Mayor Duterte of Davao City. I wish to submit, Mr. Chair, that he is aware of all the activities then of Mayor Duterte. Secretariat. Kasama ako dyan, Last nandyan ako sa question, Mr. picture. Buenaventura. Ang sabi niyo po kanina, mabait si Mayor Duterte. You confirm that? Yes, Your Honor. Kung ibabalik ko po yung inyong nakaraan and if you will be given the choice, sino pong gusto nyong maging principal nyo ulit? Si Mayor Duterte po ba ulit? Yes, Your Honor. Yes! That's how you admire, idolize, respect, and care for the former president. Tama po ba? Yes, Your Honor. Yes! And in the scale of 1 to 10, Mr. Buenaventura, if we will be assessing your loyalty and dedication to the former president, paano nyo ho ba gradean yung level ng loyalty at dedikasyon nyo sa former president? 10. 1 being the lowest and 10 being the highest. 10. And with Yes. a grade of 10, you will not say anything that will harm the president. Yes or no? Yes! Sorry, ma'am. And with a grade of 10, ibig sabihin, yun po ang pinakamataas na loyalty at dedication na ibinibigay nyo sa president. You will not say anything that will harm the president. Yes. Yes, Your Honor.
To the extent that you will make misrepresentation to save the president, yes or no? Sorry po, but what do you mean, Your Honor? To the extent that you will be making misrepresentation to save the former president. Tagalogin mo kasi, bruha! Yes or no? Yes, Your Honor. With that, Mr. Chair, I like I that guy. want to believe that the representations that he is giving Mr. to us Chairman, right now can you kindly translate not that to entirely Tagalog? Para O Tagalogin mo daw, hindi naintindihan ni Dan Fernandez. Tagalogin mo, hindi naintindihan ni Dan Fernandez. Alright, Tagalogin mo ha. Mr. Buenaventura, Sorry. kanina po No, tinanong sorry ko na, kayo sorry, Your Honor. kung atin pong gragraduhan ang inyong loyalty at dedication sa inyong naging principal for a period of 20 years. One is the lowest and 10 is the highest. Ted po. Ganun po kataas ang loyalty at dedikasyon nyo sa dating presidente. Tama po ba? Yes, Your Honor. At dahil sa napakataas ng inyong loyalty at dedikasyon sa kanya, hindi po kayo magsasabi ng kahit na anong ikakapahamak niya. Tama po ba o mali? Tama po. At kung kailangan nyo pong magsinungaling, magsisinungaling kayo, mailigtas nyo lamang siya. Hindi po. Tama po o mali? Hindi po. Because you are loyal and dedicated to the former president. Wala At na po. kung kailangan nyo pong magsinungaling to save the former president, gagawin nyo rin pong magsinungaling. Tama po o mali? Tama. Because you graded your loyalty and dedication by... Kasi po, ang tao, nililito po nitong si nililito niya eh. Sinabi na niyang hindi siya magsisinungaling para lamang iligtas ang isang tao. Kaya lang pinipressure po niya. Alam po kasi niya, yung level ng pag-iisip nitong si Sonny Buenaventura ay masyadong mabayot at masyadong dedicated sa ating presidente. Pero mali po ang the way siya magpasok ng tanong at mamressure. Di ba, siyempre lawyer siya, itong kaharap niya, SPO4, hindi ko naman minamaliit itong si Sonny Buenaventura, malalim po ang kanyang pagkatao. Pero malalim ang kanyang pagkatao, mayroon siyang dignidad, integridad, tsaka mayroon siyang prinsipyo. Eh itong si Luistro, anong meron siya? Dahil kay Speaker Tambaloslos, bumabagyo dito sa may distrito na ngayon, Lubog. At kung kailangan nyo pong ialay ang buhay nyo, mailigtas lamang ang dating Pangulo, gagawin nyo din po ba yan? Yes! Yes, Your Honor. See? Kung kaya nyo pong ialay ang buhay nyo, mailigtas ang dating Pangulo, the more reason na kaya nyong magsinungaling, mailigtas lang ang dating Pangulo. Masyadong malisyosa tong babae na to no? Masyado niyang, bakit pa ini-interview mo yan kung ikaw naman pala maglalagay ng salita sa kanyang bibig? Alam nyo yan, kung ako siguro dito kay Luistro, hindi ako makakatulog na gaganyanin ko ang isang tao. Pipilipitin mo ang liig niya dyan sa harapan ng kamera na sinabi na niya hindi siya magsisinungaling para lamang ang iligtas ang isang tao. Pero nilalagay mo yung salita sa kanyang bibig kasi lawyer ka, alam mo yun. Pero sana meron kang kapayapaan sa iyong pag-iisip, ha? Diba? Ganyan yan eh. Alam mo ang mga to, hindi ko alam yung mga kaluluwa nila kung nasaan na. Bakit kaya nilang gawin sa kapwa nila yung mga ganitong mga bagay? Anyway, tuloy po natin ha. Pagtsagaan na lang natin sila, malapit na. Malapit na si Madam Inday Sara dyan sa Malacanang, huwag kayong mag-alala. Kaya minamadali nila ang impeachment kasi alam nating lahat na hindi na aabot ng 3 taon, papasok siya dyan sa may Malacanang. Alam po yan ng buong Pilipinas. Sabi ko, papasok. O di ba? Malay mo pumasok siya dyan, di ba? Binisita niya si Marcos Jr. Pero alam niyo na po ang ibig ko sabihin doon. Maraming handang ibuwis ang buhay para sa bayan, para sa mga Duterte kasi nakikita nila sila ang pag-asa natin.
Eh, yung mga nakaupo ngayon, palakpakan nyo si Marcos Jr. naglalakad. Pasalamatan nyo ang presidente. Oh, palakpakan nyo si Tambaluslos, nagbibigay siya ng 5,000. Oh, yung mga Duterte, walang binibigay, naglalakad, inihimatay yung mga tao, inihimatay. Pag nakikita sila, ako rin, ihimatayin. Wala itong si si Luis Tro. Diba? Hindi ganyan. Hayaan mo yung taong magsalita. Sinabi na nga niyang hindi siya magsisinungaling. Inuulit-ulit mo kasi yan po ang paraan ng pag-interrogate. Yan po ang tinatawag nilang yung sa mga lawyer, sa mga yung tinatawag sa mga pagdinig, mga hearing. Ganyan, hanggang magkamali ka na kung hindi ka matinik. Diba? Kung talagang ang mga to hindi sila korap, isumpa nila ang kanilang buong pamilya ang kanila mamatay kung hindi sila nagnakaw sa bayan. Oh. Kaya nila yon. Hindi ko alam kung kaya nila yon. Pag ganun ang ginawa nila, walang matitira sa mga lahi nila. Alright. Ito mga Duterte, walang corruption sa mga yan, mga ka-Duterte. Mga ka-reaksyon. Ayan. Nakikita po ninyo, pinalagay ko dyan, ganyan po ang aking paniniwala sa mga Duterte, ha? Reaction TVPH, ayan po yung ating gold, silver play button. Reaction TVPH, thank you, President Mayor Duterte, ayan po. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na para maging gold ito at ipasusulat pa rin natin ang pangalan ng ating Pangulong Duterte at ako personal, pupunta sa Davao, ibibigay ko sa kanya yung 2 play button natin na YouTube. Iyan po isang maliit na pagpapakita lamang ng gratitude o pagpapasalamat sa ating Pangulong Duterte. Kaya kung nag-subscribe ka, kasama ka doon. Kasama ka doon sa aking dadalhin doon sa kanyang munisipyo sa Davao. Oh, subscribe ka na. Tuloy natin. Luis Tro, pasok. Asan si Luis Tro? Ito. Nag-play yung nag-play yung play button. Alright. Can we please flash the pictures? Talagang inipit no? Inipit ni Luis Tro itong si Sani Buenaventura. Talagang niratrat niya, no? Pero nabilib po ako dito kay Sani Buenaventura. Mantakin nyo yan, ha? Mantakin nyo po mga kareaksyon, mga kareaktos. Mantakin mo. Kaya niyang ibigay ang kanyang buhay para sa bayan, para kay sa Duterte. Itong mga tokwad ko, meron bang ganyan sila na kaya nilang ibigay ang buhay nila para sa kanila? Sinong mag-aalay ng buhay kay Abante? Sinong mag-aalay ng buhay kay Akop? Sinong mag-aalay ng buhay kay Dan Fernandez? Sasama mo pa si Barbers Dong Gonzales. Meron ba silang ganyan? Ewan ko lang kung meron silang ganyan, pero ang Duterte maraming ganyan. Alright, yung picture, bilisan nyo, tagal! Next picture, please. The 2 old pictures. O yan. There. Maaari niyo po bang ituro sa amin dyan? Sino po ba kayo dyan? Yung nakatindig po, nakaputi. Yun pong nakatayong nakaputi. Yes, Your Honor. Sino po yung may bilog doon sa gitna? Ako po yan. Yung nakasalamin, ako yan, ako. Si dating presidente po. At Oh, sino yun. naman po yung mga kasama ninyo sa picture? Mga Marites lahat yan, mga Marites, may camera o mga Marites yan. Media po. Taga-media. Saan po ba kuha itong letratong ito? Sa Dyan sa likod lamang dyan. Hindi mo alam yan, dyan lang sa likod. Sa may turil. kuwan po sa Turil, yung masalang Ayala gani. Eden Bayabas po, hindi pa yon, wala pa yung, Mga anong taon po ba kuha itong letratong ito? hindi ko lang maalala. Hindi ko lang maalala, Your Honor. Approximate year lang po. World War II yan, 1945, 43, 42. Yun, ganun. Perhaps you can base it on the looks of the former president. Batang-bata pa po siya dito. Oh, bakit? May ano ka? Crush mo siya, ganun. Batang-bata, crush mo. Hindi pumapatol yan. Hindi pumapatol yan. Alam mo na, magagandang pinapatulan yan. Hindi ko naman sinabing pangit ka, mama. Pero yung kamukha nung nanay ni Sara Duterte, ganun ang trip niyan.
Tsaka yung isa, si Madam, ano man pangalan nun, yung pangalawa niyang asawa. Hindi, yung pangalawa, hindi pangatlo. Sinasabi mo yung pangatlo, pangapat. Yung pangalawa lang, ha? If you started in 1988, Early 90s, Your Honor. early 90s, so mayor na po si President Duterte during that time. Yes, Your Honor. As early as then, ganun na po kayo ka-close dito sa ating dating Pangulo, no? Kasi kahit mga media ang kasama, kayo pa rin ang kasama niya. Tama po ba? Wala, stick to driver nga. Yan na lang naman, iiwanan niyo yung... Driver security yan, ma'am. Driver security, naintindihan mo yan? Yung mga security mo, iniiwan ka? Pag nagpapapicture ka, iwanan ka ng mga security mo, ma'am. Yung mga walang kwentang security yun, tanggalin mo. Mantagin mo yan. Maiisip yun isang lawyer. Oy, lagi kang kasama, kahit sa picture kasama ka. Ba't lagi kang nakadikit kay Duterte? Eh, syempre, security niya yan. Driver security niya. Alangan naman yung nasa Jollibee siya, tapos yung isa nasa McDonald's ganoon. Ikaw naman, ma'am. Attorney Luis Tro. Pumasa ka sa bar exam. Pag-aralan mo yan bago mo sabihin. So, ano yan? Security driver yan. Hindi pwedeng lumayo kay Duterte yan, ha? O kasi ang security driver, Your Is Honor. Turil outside Davao City? Narinig mo yun, security driver siya. Wala, stika. Within Davao City. Within Your Honor. Davao City. Can we flash the next picture, please? Sino po kayo dito, Mr. Buenaventura? Wala po ako dyan, ma'am. Wala po kayo. Sino po yung may bilog na naka-shades? Hindi po ako yan, ma'am. Mali! Mali si Las Cañas tsaka si Motabato. Alam mo kung sino yun? Ako yun! Oo! Sinusubaybayan ko na niya si Duterte. Alam ko. Ako yun. Sino nga po? Yung may bilog na naka-shades, if you can identify him. Nakikilala niyo po ba siya? Hindi po, hindi po. I think nakikilala ko po siya. He's the former president, tama po ba? Ay, yung isa, ma'am. Yung dalawa kasi nakabilog, ma'am. O, di ba? Nililito niya eh. Itong babae na to, ganyan ba ginagawa mo sa mga butante sa lugar ninyo? Nililito mo? Ayos ka rin eh, no? Yung isa, ma'am, hindi ko kilala. Itong isa, ma'am, kilala ko. He's the former president. At ito pong nasa bandang kaliwa, sino po ba yon? Hindi ko kilala yan, ma'am. Hindi niyo po nakikilala. Yun pong nasa likod. Hindi po. Hindi nyo rin po kilala. But at least the first picture, Mr. Chair, shows that as early as 1990s, Mr. Buenaventura is already with the President, and having spent 10 years of his police career with the President during the time as mayor of Davao City, I wish to believe that he has given so much loyalty and dedication to the President, as proven by his recent answers. Siyempre, kayo anong loyalty ninyo? Anong loyalty ninyo? Kuda-kuda tsaka kwarta-kwarta lang, gano'n ang loyalty ninyo. O pustahan tayo pag si Sara Duterte na nakaupo dyan, o. Iba na naman ang kulay ninyo, magkukulay berde na kayo. Oo, diba? Nung nandyan si Digong, nakaganyan kayo lahat, o. Nakaganyan kayo lahat, mga inayupak, nakaganyan kayo lahat. Ayan. Pag alis ni Digong, nakaganyan na kayo. Yung iba, nakaganon. Ayun, alam niyo na yun. Walastik kayo. Mga, mga loyal kayo. Loyal, doon. Doon sa, ginaganyan, prik. Ayos, Tuloy. Ang sabi po niya, kung kailangan niyang ialay ang buhay niya to save the President, gagawin niya. At kung kailangan niyang magsinungaling to save the President, magsisinungaling siya. I submit, Mr. Chair. Supalpal ka ngayon, Luis Tro, wala kang ganyan. Kung anong tinanim ninyo, yan ang aanin ninyo pagdating ng araw. Hindi natutulog ang mga tao kasi bakit? Lahat sila nakabatak na ngayon, hindi na natutulog.
Parang kayo, inaabot kayo ng madaling araw sa paghiring-hiring na ganyan. Ano napala nyo? Wala. Napala nyo, supalpal. Ha? Kahit anong gawin mo dyan, kahit pigapigayin mo yan, Luistro, kahit pupukin po pa ng martilyo yan, ang dadaloy sa kanyang prinsipyo, integridad at paniniwala ay dugong Duterte. Naintindihan mo yun? Mahirap baliktarin ang tao na yan. Hindi yan si Garma. Hindi yan si Leonardo. Yan, ang kalahi niyan si Grillardo. Grillardo at si Buenaventura. Isang ano yan. Isa yung pusod nila magkadugtong. Ha? Kaya nalagasan kayo. Ayan, nalagas. Si Dan Fernandez tsaka si Benny Abante. Oh, nag-ano sila, nag-inhibit. Kasi bakit? Pag hindi sila nag-inhibit, hindi sila paniniwalaan. Ngayon, kahit mag-inhibit pa sila ng 1 milyong beses, wala nang maniniwala sa kanila. Di ba? Alam nyo, nagpupuyat kayo dyan sa tuwadkom na yan, nagpupuyat, nagpapagod kayo dyan, ang sambayan ng Pilipino, pinagtatawanan lang kayo. Dahil alam nila ang mga motibo ninyo, alam nila ang direksyon ng ginagawa ninyo, alam nila yung mga, alam nila yan, yung style na yan, alam nila, yung pabagsakin si Sara Duterte at saka si Digong. Pero akala ba ninyo, pababayaan ng taong bayan na gano'n, mamayani ang ganyang mga bagay sa ating lipunan? Mamayani ang mga durugista na nasa daan ngayon, na mismong sa harapan ng sari-sari store, dumudurog yung isang babae, gano'n. Manalangin tayo at bantayan ninyo yung mga anak ninyong nag-aaral ng kolehiyo, high school. Bantayan ninyo mga magulang, ha? Baka hindi ninyo alam, yung mga anak ninyo, dumudurog na yan. Seryoso po yun. Bantayan po natin ang ating mga anak. Bantayan ninyo. Kung ako magulang, pa-drug test ninyo lahat ng mga anak ninyo dyan. Ang tawag doon, security purpose. Ang tawag doon, to ensure. Insurance yun. I-insure mo yung anak mo, hindi siya dumudurog. Baka sabihin ng anak, yung presidente nga ayaw magpa-follicle test eh. Diba? Sasabihin, unconstitutional yan. Reaction TVPH, hindi mo pwedeng obligahin ng mga tao na magpa-drug test. Unconstitutional nga sa loob ng bahay. Sinong constitution doon? Mga magulang. Paluin mo yan pag ayaw magpa-drug test. Mahirap po pala. Addict na. Diba? Kaya mag-ingat ka rin sa anak mo kung alam mo medyo addict na yan. Dahil yung mga addict kung anong ginagawa nila, diba? Pati mga magulang nila, lumalaban ng mga yan. Diba? Kaya pag alam ninyong medyo taliwas na yung pag-iisip ng mga anak ninyo, i-rehab nyo na kaagad. Kasi may kakilala ko dyan, yung mga anak niya punta ng ibang bansa. Nakaposisyon pa sa gobyerno, biglang nawawala. Naka-rehab pala. Hindi lang pala ang magulang ang bumabatak, pati mga anak. Nagre-rehab sila, palitan sila sa rehabilitation center. Wala naman nangyayari kasi yung mismong nanay yata, pusher. Wala, stick yung mga yan no. Kaya lumipat ako ng bahay kapit-bahay ko yun dati yung bahay ko malapit sa Pasig River Di mo ba? Kaya itong mga bagay na ganito, talagang saludong-saludo ako dito sa mamang ito. Saludo ako sa kanyang loyalty, prinsipyo, dignidad, integridad, lahat saludo ako sa iyo, sir. Saan ni Buenaventura, pwede kang maging pwede kang maging tagapagbantay pagdating ng araw kay Madam Inday Sara, isa kang malupit ang Okage. Thank you, Congressman Jenky Luistro. The next to interpolate is Congressman Raul Manuel. So if he's not here, we move on to the next interpolator. Congressman Johnny Pimentel. You have 10 minutes. Mr. Chair, my interpellation will be focusing on the Halili assassination. So if there are some of my colleagues that would like to
interpolate Mr. Benaventura, I'll be giving my time so that there will be continuity of the interpolations, Mr. May kanya-kanya po kasi silang ano dyan. O itong si Pimentel, iba po yung toka niya. Yung kaya Lili. Wala siyang toka, wala siyang kinalaman dito kay ano. Kay anong pangalan nito? Dito kay Sunny Buenaventura. Sunny Buenaventura, ang nakatoka, si Luis Tro. Kaya lang, napahiya si Luis Tro, napaisip. Sabi niya, sayang pala, no? Dapat meron akong ganitong driver security, no? Kaya niyang ibuwis ang kanyang buhay para lamang sagipin ang buhay ng isang kongresista. Kaya lang, sorry, wala kayong ganyan. Di po ba? Tsaka sila, alam nyo, mga ka-reaction, dito sa ating channel, kailanman hindi tayo magpapabayad dito. Tayo po ay principle-based tayo dito. Prinsipyo, integridad, pagmamahal sa bayan. Meron tayo dito. Hindi tayo pwedeng bayaran ni numan at wag nilang subok-subukan tayo ay babayaran dito. Dahil sila ay ko-content ko. Kapag nag-email sila sa akin at sinabi nila, i-promote mo to at taliwas yan sa aking paniniwala at